Baka solid nitong Tiger 800. Ang lakas na talaga. Nakawangwang yun oh. Ang kulit oh. Best pa may wangwang. Estig. Matipid ba talaga sa gasolina si Tiger 800? So ngayon kukumputin natin. Grabe yun! Tipid. JC Alcantara. Narinig ko nga yung pangalan. Champion Racer. Araw, Sweet Escape, Tanay. Hi mga katingin, and for today's video, ito gagamitin natin. First ride natin dito sa 2025 Triumph Tiger 800. Excited ako kasi first time natin magagamit itong bike na to. The latest sport touring middleweight ng Triumph. Meron din tayong latest na middleweight ng Triumph. Ito yung nakuha natin na nakaraan, yung Tiger 660 na version 2 2025. Ito yung may cruise control, quick shifter with auto blip. But this time, mas excited ako dito kasi mas bago to. And marami ang difference kasi yung 660 na version 2, konti lang yung difference doon. From the first version, ito malaki-laki ang difference. Kasi right away, lumapad talaga yung stance niya. And then, naka-SC Project to. Diba? SC Project na exhaust original. SC1. Pero yung panel niya, same din naman. Pero syempre, more power kasi 800. Ayun na nakalagay, diba? Yung tanke mo halos same lang, tsaka yung likod. So, nabago, mas lumaki yung part na to. Yung engine niya parang same lang, no? Nadagdagan lang yung size yung piston and stroke siguro. Ito, naka tayo, side panniers na Triumph. Naka-tail tie din na rin pala to. Tapos wala siyang handguard. I think accessory yata yung handguard. Okay, dito bark buster na brake levers. Tapos ginawa dito, tinabasan yung stock windscreen. Tapos ginawang matte black. Parang siguro gusto niya yung gawing no? Para ma-multistrada yung datingan. Sige, subukan natin. Gear up lang tayo. Nandito tayo sa ating mini office. Ito yung jacket na gagamitin natin. Sec Daily Mesh Riding Jacket. Ito yung napili kong jacket kasi mesh nga siya. So, marami siyang butas-butas sa ikot. Kasi baka traffic niyan Saturday morning kasi yan. Tapos long weekend kasi, holiday sa Monday. Baka lang traffic sobra. Kailangan natin ng panlaban sa traffic. Yung helmet naman na gagamitin natin. Siyempre pang adventure. Ito lang naman yung pang adventure helmet natin dito. It's the Aero Commander version 2. So what's new with the version 2? Nagkaroon siya ng lock dito sa harapan. Sa visor. Yung mga ventilations niya. But the rest, hawig din naman siya nung version 1. Still same, pero mas comfortable tong version 2 para sa akin. Try natin siya. Ayun, sobrang comfy. Ang maganda rito, meron siyang dual visor. Para pag maaraw. At sa mga nagtatanong ano daw ba yung gamit kong audio, DJI Mic Mini na nilalagay ko sa loob. At bago tayo mag-ride, napansin ko yung side pannier niya. Parang gusto ko siyang tanggalin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi matraffic ngayon Sabado. Alam niyo naman pag Sabado, lahat namamasyal. Lalo ngayon, December, magki-Christmas na. So, wala natin tanggalin to. And paano nga ba tinatanggal to? Ayun, dito. Merong latch. Ayun, slide natin backwards. Nakuha, nadali. Lagyan muna natin siya dito. Pag uwi natin, tsaka na siya balik. May kabigatan din siya. I mean, hindi naman siya sobrang bigat kasi plastic naman to. It's a good thing na plastic siya. Pero, meron pa rin siyang weight kahit ano sabihin mo. Pag pinagsama mo yan, meron pa rin siyang weight. Pero kagandahan dito, mga katingin, ay isa lang susi Kung ano yung susi for ignition, yun lang din yung susi mo for the top box. Yun ang kagandahan kay Triumph. Nagsama na siya kagad ng lock set. Kung hindi man side pannier ng Triumph ang bibilin mo, may lock set pa rin kasama. Lilipat mo yun sa side box na mabibili mo. Para isa lang yung susian mo. And I think pwede rin lagay yun sa top box para isang susi lang. Very nice. Nice features ng Triumph. So ito, check natin yung seat height niya. Kung gaano kataas. Hindi ko pa talaga nasubukan to. So, first time natin siyang sasampahan. Try natin gaano siya kataas. And just like that, ito tayo sa kanya. Mas mataas yata siya ng konti sa Tiger 660. Kaya pa ito yung pinili ni Jao. Shoutout kay Jao. Pang mas matangkad to. Pang malaking tao to. I think mas mataas to sa Tracer 9. Pero hindi naman sobrang tiptoe. Malapit na maging sobra. Hindi naman sobrang bigat, no? Alam ko mas mabigat to sa Tiger 660. Pero hindi naman masyadong sobra-sobra. Pero itulak ko lang siya palabas kasi malakas yung exhaust nito. At maaga pa. Wala pang 6 AM. So later, labas muna natin. Woohoo! First ride natin sa Triumph Tiger 800. Lula! Sarap! Right now, naka-road mode lang tayo. Kasi hindi naman natin kailangan sobrang powerful sa city. Sobra-sobra yung torque niya para sa city riding. And napansin ko yung engine nito. Mas maganda yung hatak Siyempre 800, diba? Mas smooth, mas less yung vibration. Sobrang ganda ng balance ng engine.
Oh, wala akong nararamdaman vibration compared sa 660 na Tiger. Panalo. Pag tumatakbo na, gaan-gana niya manakbo. Road mode pa lang napakalakas na. What more kung mag-sport mode tayo. So, siguro mamaya subukan natin pag medyo maluwag yung kalsada. Ewan ko lang kung luluwag yung kalsada. Pagka may backride ka rito, dapat naka-road ka lang. Malulula yung backride mo. Very nimble. Yun talaga yung kagandahan sa mga middleweight. Mas magaan sila, mas madali silang i-maneuver sa traffic. At higit sa lahat, yung pagtutula. Kasi alam naman natin na big bike, may kabigatan yan. Pati yung shifter nito, mas malambot di hamak kumpara mo sa 660. Ito yung mas refined na Tiger. Kasi si Tiger 660 parang ano siya, entry level. Sa sport touring, ito yung nasa gitna na eh. Mas premium yung pakiramdam sa kanya in terms of the engine feel na less vibration, mas malambot na shifter. Saka syempre naka-exhaust tayo, SC1, SC Project Original Exhaust. Syempre kung naka-sport touring ka na malaki, visibility mo, kitang-kita ko ng mga nasa kalsada, mga sasakyan. Ito maluwag-luwag na rito. Pwede natin subukan yung mamaya na. Subukan ko sana yung sport mode eh. Mamaya na lang. May mga stoplight pala dito. So ang sarap no, maaga pa kasi. Inagaan ko talaga kasi Sabado ngayon. Mahirap na traffic. Lalo malaki tayong big bike. Malaki ba to? Medyo malaki to kumpara mo sa mga standard nakeds or sport bike. Tsaka pag ito sport touring, malalapad yung manibela. Kaya when it comes to filtering sa traffic na talagang sobrang sikip, meron kang disadvantage doon. Hindi lahat kaya mong pasukin. Medyo madilim-dilim pa ngayon, no? Kaya subukan natin. Lagay natin siya sa sport mode. Paano nga yun? Ayun, sport mode na tayo. From road mode. Okay na. Ang gaan manakbo. Ang sarap. Para ka na rin naka 1000cc dito. Nandun talaga yung torque dahil nga 3-cylinder. Instant torque. Oh, di mo na kailangan paiyakin yung makina. Unlike kay 660 na Tiger, kailangan mo talaga siyang paiyakin dito. Konting piga mo lang, around 5,000 RPM, sold ka na sa kanya. 4,000 pa lang meron na. Grabe yun, parang ako rito. Parang ako naka-Tracer. Yun pakiramdam sa kanya. Yung weight halos malapit din kay Tracer. Of course, mas malapit siya kay Tracer 900 kasi Tracer 900 ay 847cc, parang ganun. Si Tracer 9 kasi yung modelo 890 na. Maganda rin yung upuan niya. Ang sarap ng pakiramdam eh. Talagang lumulubog ka. Yung meron siyang play yung upuan. So nakaka-absorb din siya ng mga lubak. Hindi siya masakit sa puwet. Very premium feel talaga siya. Dito tayo sa Katipunan at napakaluwag. Sarap talaga ng holiday, no? Holiday ba ngayon? Monday pa yata. Ito perfect sa mga ganitong malalaking makina. The open road. Kaya niya yung mga open road. Walang ka-effort yung makina. Kasi kung less effort sa makina, ramdam mo yun, magta-translate din sa rider yun na hindi ka rin mai-stress. Konting piga mo lang. Yun eh. So ito na, may traffic na. Subukan natin siya sa traffic test kagad. Agad-agad. Diba? Anticipation is the key. Para kung may mag-cut sa'yo, anticipate mo na may mag-cut sa'yo. And then si Manong, hinarangan pa yung daanan natin. Kasya ba tayo rito? Kasi doon natin sa kabila. Kasya ba tayo doon sa kabila? Parang di rin eh. So ito yung sinasabi ko, diba? The sport touring na malaki, medyo nandun yung struggle. Hindi ko alam kung kasya tayo doon. Try natin. Hindi gumagalaw. Kasya pala doon sa gilid. And surprisingly, ang ganda ng balance niya. Kala ko pag bumigat siya, mas mahirap eh. Pero yung added weight niya, parang mas na-balance. Parang much more planted siya sa kalsada. And kung mag-highway ka kasi, mas maganda rin yung mga mabigat eh. Gaya ng mga skyway. Makakatulong yung bigat. Kasi pag malakas yung hangin, hindi ka kakabahan. Mas maganda yung kapit mo sa kalsada. Kaysa kung sobrang gaan ng motor mo. Kasya kaya si Innova. Nagkasya sa Innova. Galing. Galing ng driver. Kasya. Okay na, kuya. Okay oh. Marilaki. So yan, nagpo-full tank tayo. Sagad na sagad. At syempre, yung ating trip meter. Papogi ka talaga daw dito. Hindi ko alam yung trip meter ko paano galawin talaga. Hindi ako mahilig kasi magkalikot eh. Sesaya na lang kuya. Ayan. Tapos try kong i-hold yung check button. Ayun. Thank you kuya. May trip meter na tayo. So yung kagandahan ng may trip meter at marunong magkalikot. Ma-reset ka sa 0. Hold mo lang pala tong check. So yun lang siya. Ganun lang kadali. Full tank tayo. Siyempre para malaman natin yung average fuel consumption.
MT-09. Ang sarap. Instant torque when you need it. Bibigyan ka talaga niya ng torque dahil humarang dun sa sa gitnang lane. Pasaway yung sasakyan dun narangan. So ayun, right away, traffic na kaagad aga-aga pa. Anong oras pa lang ba? Parang mga 6:30 pa lang. Traffic na. Puro pula na nakikita ko. Marami yatang aakyat. Long weekend kasi. Dami Diyan na pala yung bagong spot ngayon para kumain. Mas malapit na. Pagdating mo sa taas, papahangin ka na lang papapitik ka na lang. Dami yung nakabike, papahinga. At kamustahin natin ang tambayan ng mga riders bago umakyat. Ayan, meron dito cafe Sinauna, Dunkin Donuts. Ito yung talaga legit OG. Pangalawang OG pala to. Ayan, dami, puno. Halos na puno ang Shell na maraming aakyat. Tayo, agahan na natin para una tayo bago umakyat yung mga kamote. Unahan na natin. Pogi talaga, Pogi din yung kulay na to, Gray and black. Machong macho ang datingan. Nag-aakyatan na sila. First Marilaki ride using the Tiger 800 2025. At yun, naamoy ko yung ano ba yun? Amoy babuyan, amoy poops dito. And right away, marami na kaagad motor, marami na kaagad riders. Well expected ko yan kasi Sabado. Ayun dami. Grabe yung hangin, lamig, sarap. Meron na tayong mga tropa dito. Wow, sarap. So advantage sa mga sport touring, nakarelax ka, adventure style yung riding position mo, but at the same time, nakabanking ka. Nagagawa ng mga sport bike, mga super bike, mga naked bike, magagawa mo din naman. Syempre, iba nga lang yung riding position mo. Dahil photographers. Ganda ng weather, tuyo yung kalsada. May part nga pala rito na mabuhangin, kaya nung Thursday GP, merong na-aksidente. Mamaya, pag nadaanan natin. Hindi ko sure kung dun yun, pero doon kasi medyo mabuhangin sa part na yun. Naka 450 MT. Dapat talaga dito, ride at your own pace lang. Huwag kang maghanap ng ano-anong abilities. Kahit gano'n ka pa kagaling, kailangan may limit lang sa lahat ng bagay. Sabi nga nila, sa racetrack ka sumagad, pero wag sa public road. BMW pala to, GS pala to Nakita ko yung shop drive shop, GS 1200. Ayun, banat. Okay, good. Pasok. Ayun, so pagdating natin ng Big C, namamasyal tayo. So around dito siya, na-slide yata. Or overshoot. Feeling ko nag-slide yon sa buhangin bago nag-overshoot dun sa Mirage. So rest in peace kay Japshot. Isa siyang mamimitik dito sa Marilaki. Malapit na namimitik yon, tapos malapit din sa racetrack. Nagpo-podium. Kaya lang, ayun. Naka-Aerox nga pala siya. Aerox B2. So lately lang napapanood ko yung mga videos niya na nagpapasahid tuhod. Yan. Kaya banda rito yun. So rest in peace. Isang example na naman na nawala ng buhay dito sa Marilaki. Kaya dapat iba yung ingat. Sabi nga nila, huwag ka na magmagaling dito. Kasi walang trophy. Kahit ikaw yung pinakamabilis, ikaw yung pinakamalapit. Yun. Pero ganun talaga. Once na nagmotor ka, yung sampa mo, yun na yun Pero meron pa namang mga riders na tumatagal kasi marunong sila ng disiplina and self-control. Lalo pag makahawak ka ng mga mabibilis na bike or gusto mo lang talagang i-showcase yung skills mo. O yun, tulad nito, daming buhangin, Ayun, Sa racetrack, walang buhangin, walang tumatawid, walang kasalubong. Pag overshoot ka man, wala kang sasalpukin doon. Kawawa yung rider, kawawa di pamilya na iwan, yung nadama, yung bangga na Mirage, kawawa din. Pero wala tayong dapat sisihin, wala namang may gusto mangyari itong ganitong bagay. So lagi kong pinapangaral na mag-practice, buhangin, ang dami. Mag-practice sa racetrack at doon ka na bumakbak, doon ka na mga mote. Walang kamote sa racetrack kasi walang speed limit doon. Kalaban mo doon sarili mo. Huwag
hanggang dito mag-practice. Coming from my former kamote, sa tagal kong rider, ang dami ko nang na-witness na binawian ng buhay dito sa Marilake. Mga kakilala ko pa yung karamihan. Yung iba, sorry. Basta know your limits and set a limit. Sarap kasi talaga mga mote, pero may buhangin na naman, oh. Lupa-lupa. Sarap mong mote, di ba? Sarap bumakbak or matrap. Ayun, daming lupa buhangin, no? May ginagawa kasi dito, mga trailer ng dump trucks. Ayun, may ginagawa doon. Kaya ngayon, export touring ako. Isa rin yung reason. Pag naka-sport bike kasi ako, gagamitin ko sana ngayon Daytona 660. Kaya lang, pag ganun nagamit ko, sarap bumakbak, di ba? Kailangan napitigan ka ng naka-banking ka na maganda, ganyan. Ayun, shoutout sa mga riders. Papalamig, napapahangin, patambay. Wala namang sisihan, pero syempre, kailangan magsimula sa sarili natin, disiplina. Ang dami nag-aaway-aaway, nagsisihan. Ito, dami buhangin dito. Pero ganun pa man, basta sundin natin ang batas trapiko at isipin natin ng mga nag-aantay sa atin pa uwi. Coming from a former kamote na ngayon may pamilya na. So, iisip ko lagi yung mga maliliit ko. Kasi syempre, si Mrs. Katingin, narinig ko yung boses na, huwag ka masyado mabilis! Daddy, dahan-dahan lang, please! Ay! Lagi, muntik na ako madala sa footpeg. Sabi sa'yo, dahan-dahan lang eh. Ay, Diyos ko, Daddy naman. Dahan-dahan lang. Mga ganun. Lagi akong binabukang hangaan, pinagsasabihan. Pero yung mga reminders na yon, lahat yun nakatulong to be a better person na maalala ko na, oo nga pala, maalala ko yung kung ano yung tama, may reminders ka. So, pero hindi naman sinabing mag-drive ka ng sobrang bagal na boring ka ng magmotor sa kalye or move ka, atokin ka. Pwede ka pa rin naman bumakbak. Dili niya to, Joyride Super Taxi ha, nakakarating na Marilake ang Super Taxi. Pwede yata yun no? Pwede yata yun, lilibutin mo yung Pilipinas no? Using the Super Taxi. Pag may mga wide open roads, pwede ka pa naman paminsan-minsan, kontrolado lang. Ay, sarap. Sarap mga hangin talaga, nakaka-relax, no? Ngayon hanap tayo ng mga kainan. Parang gusto ko mag-try ng bagong kainan para may iba naman. Diba marami na kasing bagong mga kainan dito eh. Minsan kasi kung saan ka nakasanay, no? Doon na lang lagi eh. Solid man. Grabe itong Aero Commander V2, sobrang comfy, sarap sa ulo. So kailangan makababa rin tayo kaagad kasi tatabutin tayo ng traffic. For sure mamaya traffic na pababa. Dito punong-puno, Tanay Highlands. Bawal na pumarada sa loob. Ang cute no, cute nung dahan. Marami dito. Nakawangwang yun ang kulit Less pa may wangwang. Ayos Estig. Kakaliwa na yata ito. Okay. Yun ang cute. Cute nung buggy. Hanap tayo dito ng mga kainan. Dito kaya tayo, Cityscape Cafe. Wala hindi ko na alam kung saan kakain. Dito ang dami Cafe Caterina, dami. Dito maganda rin sa Windels, kaya lang yung parking niya palusong, nahirap dyan. Mukhang mauwi na naman sa same old suki yung ating kainan kapag tayo sa all ride. Ito meron dito kastig Isaw House. Maganda mukhang dito na naman tayo sa pero dito may kainan dito na nasa bungad. Try natin yung Kapsat para may iba naman. Pero yung Kapsat na nasa nasa labas, ganda ng view, diba? Perfect. Meron ng kapihan na rin doon. May farm pala doon. Dito sila kakain, mga Vespa Boys, Paseo Rizal. At tayo, wala pa tayo napipili. Buti pa sila nakapili na Buti pa tayo nakapili ng kakainan. May bago, kainan sa Nueva something. So BNK Cafe and Resto, masarap din dyan. Mga OG, mga nakainan natin dati pa. Ito Cafe Drive, nangyari dyan. Hindi na tuloy, ayun Kapsat Drive-Thru. Ito meron ditong Kapsat. Try natin dyan, dyan na tayo. Dalawa may Kapsat pa rito, may Kapsat pa ron. Walang tao sa Kapsat, Kapsat pa na tayo. Pero try ko sa kabilang Kapsat, yung mas maliit na Kapsat. U-turn, kailangan pag nag-U-turn ka, maingat. Dito malaki kalsada rito. Try ko rito sa Kapsat dito sa kabila. Malalim na, diba? Sobrang laki ng Kapsat. Meron pa silang pangalawang branch. Try natin dito kasi parang mas maganda dito, tabing highway talaga. Kaya lang mahirap yung parking, challenging yung parking. Paano tayo makakapark dyan? Sa kabila na lang tayo siguro.
Wala kung pwede ito dito. Siguro pwede na rito. Nasaan naman tayo, di ba? Designated parking area. First time ko rito. Pero kabisat pa rin to. Pero at least first time. Sakit ng kamay ko, lamig. Pogi, no? Dapat ng 30 minutes. Chicken sandwich lang. Nakape. Sama natin si boss. JC Alcantara. Narinig ko nga yung pangalan. Ano, champion racer. Mga Araw. Saka Ninja 400. Yan, Rally Cup. Tapos yung ano mo, yung resort. Resort. Sweet Escape, Tanay. Escape na lang. Kasama natin siya sa Clark dati. Practice tayo. Diet kaya lang in-order mo? Hindi, ito lang. Kape and blueberry. Partner yan. So kain muna tayo dito. Medyo nagmamadali kasi mamaya matraffic na. Celebrado ka. Bro, thank you. Ingat. Meron tayo nakasama na old friend. Ay, sticker, meron. Video sana, di ko dala yung cellphone. Sayang. Thank you, sir. Yes sir, nice meeting you. Sayang kasi nakagirap na rin kasi ko eh. Pagbalik ko na lang kuya, pagbalik ko. Lagi naman ako nagmamaralaki eh. No. Yun. So shoutout kay brother JC Alcantara, isa sa mga legend racer. Uy. Pumasok na insekto. Ang hirap dito, no? Kailangan nakababa yung visor mo. Pumasok sa visor ko eh. Buti meron tayong inner visor. Hindi, tumama sa mata ko yun. Kaya mahalaga pag umaandar, naka-visor ka. Yun. Mas masalubong pa oh. Ganda rin yung naka-third gear eh. Less engine brake. Sarap. Grabe no. Pag nasubukan mo pala to, mawawala ka na ng gana sa mga 660 ng Triumph. Pero lang siguro sa Daytona no. Pero iba-ibang klase tong 800, ibang level. Nakuha niya yung sweet spot ng 3-cylinder. Ang daming torque, kahit sa low RPM, di mo na kailangan paiyakin yung makina. Lalo sa mga ganitong twisties, tsaka city driving. Although masarap pa rin yung 660 kasi mas magaan. Ay, sarap. Very relax yung riding position kasi. Ang ganda ng suspension. Hindi mo ramdam yung lubak. Hindi ko alam pero feeling ko mas maganda yung suspension nito kumpara sa Tiger 660. Nasarap natin no, naka Tiger. Ayun lang, may bus. Naka Tiger 660. Ay, Tiger tayo. Naka Trident 660. Ayun na, marami ng riders kasi tanghali na kaya gusto ko umakit na maaga kanina. Dami lupa, buhangin. Yung challenge dito. Ay, hangin, lupa ulit. Ang kulit ng helmet oh. Parang mascot no. Babae pala yan. Oh, lalim. Ay, dami lupa. Ito yung malupa. Part na malupa ano. Nakabahan ako, dami lupa. Pero pag ganito mas maganda gumamit ng rear brake. Kung dumulas man, mas makakontrol mo. Kung dumulas man yung rear tire, malalay lang tayo. Yung mga election bell. Dami. Yung mga buhangin no. Yan, mag-iingat kayo rito pag magmamaralaki kayo ngayon. Sobrang dami buhangin at malupa. Sobrang delikado no. At yung bakat ng kalsada, may mga nag-overshoot, mga dumulas, nakahid yung kalsada. Hanap tong Innova, naka-setup oh. Setup na ano pang off-road setup. Solid nitong Tiger 800. Manulula ka na sa kanya. Ang lakas na talaga. Yung third year lang ako. Lula na. Nakakasabi ka na sa mga higher CC dito. Kahit bangkingan, kayang kaya. Parang dito na perfect ni Triumph yung 3-cylinder niya na pang entry level. Ay putik. Yun lang, may sumasalo. Kita ko kagad eh. May mga pylons na rito. Naka Versys 1000 SE. Dali gamitin. Ngayon lang ako nag-enjoy sa Tiger Dito pala ako mag-enjoy. Malo itong mga katingin. Nag-enjoy ako. Hindi ko kailangan mag-enjoy ako sa Tiger. Hindi talaga ako nag-enjoy sa Tiger I mean, mas gusto ko kasi Trident eh. Payas ako sa Trident. Pero nung natry ko to, parang nag-iba na ang aking pananaw sa buhay.
Mas mahal to, 699k. Pero damn, wala ka nang hahanapin dito. Nasa iyo na ang lahat, sabi nga ni Daniel. Maiksi yung kalsada rito sa motor na to. Pili ko parang naka 1000cc na magaan. Ganyan yung pagramdam ko sa kanya. Parang ayoko na mag-inline 4. Nasarap ng inline 3. Hindi ko alam, pero feeling ko parang mas magaan ang handling nito kaysa sa Tracer. Mas panalo yung handling nito. Hindi ko lang sure medyo mabigat yung handling ng Tracer 900 eh. Pero sa Tracer 9 yun na bago, parang hindi sila nagkakalayo. Para sa price kasi ng Tracer 9, di ba? 900 plus na yun eh. Kasi ito 699. Kung kukumpara mo doon sa counterpart niya ng Tracer 9, it's a steal. Malaking difference nila, 200 plus 1,000 eh. Hindi ka rin naman masyado maiiwanan kasi konti lang naman yung difference sa displacement. Konti ba? Malaki pala. 90cc. Pero minsan nasa rider na yan. Sa power din sila nagkakalayo. Grabe yun. Walang ka-effort yung makina. Ito na yata yung masarap pang Philippine look. Siyempre, abangan nyo. I-ride namin to ni Mrs. Katingin bukas. So, abangan nyo yung vlog din nun. Kung mag-i-enjoy siya, ano masasabi niya dito. First ride din niya. Tingnan natin kung anong reaction niya. Walang kapagod-pagod. Kaya magmaralaki, bali ka, walang hintuan. Siyempre, mamaya alamin natin yung ilan konsumo natin sa gasolina. Kung nakailang kilometer per liter tayo. Compare natin dun sa Trident 660 na ginamit natin last time. For sure, mas malakas sa gasto. Kasi mas malaki makina, di ba? So, tingnan natin. Effortless. Lahat ng ginagawa mo rito, effortless. Effortless yung lean, kapit na kapit. Yung gulong makapit din. Effortless yung makina, uphill, downhill. Suspension, ganda rin. So kung gusto mo ng 660cc pero may budget ka pa konti, pwede mo pang stretch na konti yung budget mo. Worth it din tong 800 talaga. Subukan mo siya at malalaman mo yung sinasabi ko pag na-try mo siya. So ito, try natin ayusin yung side mirror natin. Lumuwag kasi, sana may tools. Ay patay, wala palang tools to. Ano ba naman yan, Triumph? Bakit walang tools? Wala rin paglalagyan ng tools. Yun lang talaga, no? May servo motor dito. Wala eh. Ba't ganon? Ayun, meron siya. Screwdriver, yun lang. Pero 2-in-1 to. May allen. Tingnan natin kung pwede. Muntik na siyang maging allen, kaso maliit. Sobrang luwag oh. Flightad yung thread niya. Try natin tigpitan. Ayun, nadali. Yun, at least may tulong, no? Tools niya, nakatulong. Kalahin mo yun, no? Magkano halaga ng motor mo, tapos ang tools niya, ganito. Lightweight din, lightweight. Alright, hindi nakaraos tayo. So far 2 bars pa lang nabawas. Pauwi na tayo, nakababa na tayo ng Marilaki. Nag-drop by tayo dito sa Imprint Customs. Kuha sana tayo ng jerseys. Di syempre sobrang traffic na. Saturday morning, 9:40 AM pa lang, sobrang traffic na. Full tank. So ngayon malalaman na natin kung gaano kalakas or matipid ba talaga sa gasolina si Tiger 800. Syempre kailangan ibalik natin yung pagka full tank niya hanggang dun sa labi. Hindi naman eksaktong labi dito. Yung parang stopper. Tansya ko mga wala pang 500 pesos na gamit natin. Ay, di pa po. Ayan, sige kuya. Okay na yan. Tipid pala. 307 lang. Dati 307. So nagamit natin ay 5.39 liters. Bumalik sa dati pagka full tank. So ngayon kukumputin natin. Tulak lang natin dito para may makapagpagas pa iba. Computin natin agad-agad. So ang total na tinakbo natin based sa trip meter natin para makuha natin yung eksaktong accurate na average fuel consumption natin. Marilaki ride, walang tipid-tipid, may kasamang walwal. 105.8 kilometers divided by 5.39 liters. At ang ating average fuel consumption for today's ride 19.6. Grabe yun. Kasing tipid siya ng 660 pero mas malakas. Grabe yun, tipid. Yung na-average ko na yun sa 660, nag-19 ako nun. Pero sobrang tipid namin nun, sobrang bagal namin nun. Sa expressway parang 70 lang takbo namin, 80. Long ride pa yun. Walang traffic. Kasama ko si Mrs. Katingin nun. Gamit namin yung Trident 660 version 2 2025. Ang 1 liter, ilang kilometer ang matakbo loads? So nung testing natin si Trident na sobrang chill ride, pumalo tayo ng 23 km per liter. Kung mga spirited riding, feeling ko mga 17 km per liter. Tapos pag chill ride ka, papunta kang 23. So depende na yun eh. Imagine kung long ride, mas matipid pa. Malamang mag 21. Ang tansya ko mag 21, 22 kaya. Pero diretso na walang traffic. Kasi medyo na traffic pa tayo eh. So ulit no? Wala ka na talaga hanapin dito. Nasa kanya na ang lahat. Pati yung fuel consumption, matipid, no? Panalo. Napapabilib talaga ako ng Triumph, kaya
lately marami kayo makikita naka-Triumph ngayon kasi they're making good motorcycles. Nandun yung looks, nandun yung performance, at nandun yung magiging user-friendly. Pag sinabing user-friendly, lahat ng Trident 660, Daytona at Tiger na mga version 1, lahat yung pwede mong i-upgrade, magkaroon ng quick shifter with auto blip. Imagine, sobrang laking tulong nun eh. Syempre, yung mga version 2 ngayon, puro mga naka quick shifter with auto blip na. Kaya sulit na sulit yung dinagdag na presyo kasi daming features ang nadagdag sa kanya. Buong umaga ko siyang gamit, ngayon tanghali na, wala pa ako naramdamang pagod. So far, nag-iba yung pananaw ko kay Tiger. Ibang iba. Hindi ko alam mas magaan pakiramdam ko dito eh. Kesa sa Tiger 660, hindi ko talaga alam bakit ang sarap ng pakiramdam nitong Tiger 800 sa akin. Pero on paper, mas mabigat talaga to. Mas magaan yung 660. So kung gusto mo ng mas sulit sa price, mag 660 ka. Mas sulit yun kasi mura, mas magaan. Talaga wala ka nang hahanapin kasi pag kumuha ka ng 660, isipin mo meron pang 800, di ba? Medyo mapapaisip ka pa. Lalo kung may backride ka na mabigat or mga luggage na karga, malaking bagay yung naka 800 ka. Pero sa isang banda, okay din naman yung 660. Gusto mo na Screamer, mag-enjoy ka pa rin sa kanya, matipid pa rin naman sa gas. Pero kung ako pipiliin, since meron ng 800, dagdag na lang ng konti, dito na ako sa Tiger 800. Second choice ko yung 660. You can never go wrong, maganda pa rin talaga yung 660. Pero kung papipiliin mo ako sa tatlo, yung Trident, yung Daytona, tsaka itong Tiger, medyo bias ako sa Daytona kasi siya may pinakamalakas na horsepower and torque sa kanilang tatlo. Tapos magaan, mas mababa yung seat height sa lahat ng 660 Pero magkakaroon ng Daytona 800, nakaganito yung performance, at syempre mas malakas pa dapat yung performance. Doon ako. So alam mo naman nun tayo eh, sport bike lover tayo eh. Pero don't get me wrong, gusto ko pa rin yung Tiger. Sobrang nag-enjoy ako dito. Napapaisip ako na kung magpipilipin loop ako, okay sa akin to. Mag-enjoy ako dito. Lagyan ko lang ng dual sport tires laban na sa mga light off-roading. Mas maganda yung handling niya kaysa sa Transalp. Mas gusto ko handling nito eh. And of course, nandun yung tunog ng isang 3-cylinder, baby. Diba? Screamer. Sabangan nyo, mga katingin, ang isa pang ride namin dito ni Mrs. Katingin. So, try ko naman siya i-back ride at tignan natin ang kanyang reaction kung mag-enjoy siya. Kung ano ang masasabi niya dito. At kapag umabot ka na sa point na to ng video, maraming salamat at baka pwedeng paki-like and subscribe naman tong video at tong channel natin para marami pa tayo magawang mga quality contents. And hanggang sa muli, thank you mga katingin.